So kitang-kita nyo, naikumpara ko kung yung data sa drive at nakita nyo yung data sa neutral. Kitang-kita yung pagkakaiba. So ganito, ito pag-uusapan natin dito kung ano yung benepisyong nakukuha natin kapag inililipat natin sa neutral itong shifter. Ito para sa automatic transmission o conventional mga paps. Okay, so simulan natin to mga paps. So bakit ko gagawin itong video na to? Kasi madalas kasi ang nasisisi palagi sa pagkasira ng transmission, neutral, drive, palipat-lipat. Ibahin naman natin ngayon, ano yung benepisyo na nakakatulong kapag nilipat natin yung shifter natin from drive to neutral? Ano ba nakukuha natin benepisyo kapag nasa neutral yung sasakyan natin? So ano ba makukuha natin benefits dito mga paps pag nilipat natin sa neutral? Alam naman natin na kapag naka-engage tayo sa drive, syempre dagdag yan sa load ng makina. Ito yung makina natin, umiikot yan, tapos naka-drive tayo, yung mga clutches niya naka-engage. Natural, dagdag load yan sa makina. So panoorin itong video na to. So dito naman tayo sa load ng sasakyan natin. Ngayon ganito, kapag nakapark ako, di ba? Ilipat ko muna sa neutral. Yan. So naka-neutral ako. Di ba? Para maganda siguro ililipat ko sa drive. So halimbawa, naka-drive ako. Yan. Drive natin para makita niyo yung actual na Naka-drive ako naka-drive. So tignan niyo yung calculated load yan. 56%, 55%. Imagine niyo na naka-engage yung mga natin, mga clutches natin sa drive. So tignan niyo mangyayari Yan 58% yung mataas, ililipat ko sa neutral. Ayan, nilipat ko sa neutral para makita nyo. So nakita nyo, 58% kanina. Tignan nyo na lang yung naging load ko. Yan. 58% naging 47. Yan, 46. So nakita nyo, kahit paano nakatulong yung neutral para ma-relax naman or hindi naman masyadong ma-stress yung makina natin. So ito ulit pakita ko, naka-drive. Drive yan. O, tingnan nyo, yung neutral ko. Yan. O, nakita nyo yung pagkakaiba mga paps. Kahit paano nakatulong to para hindi masyadong ma-stress yung makina natin. So nakita nyo yung ginawa ko sa video. Chinek ko yung load ng naka-drive sa neutral. Nakita niyo naman yung pagkakaiba mga paps, di ba? So, anong ibig sabihin nun? Kapag naka-neutral tayo, hindi ganun kabigat at ka-stress ang makina natin. Kasi nga, disengage siya sa transmission. Ang transmission, dagdag load ring yan sa makina mga paps. Okay? So, yun yung unang nakukuha natin benefits. So, dito naman tayo sa labas. Ano yung isa pang benefits mga paps? Ito sa automatic transmission to Kapag naka-drive tayo, naka-preno tayo, kapag naka-drive tayo, pinipigilan lang natin ang preno, ang pag-usad ng sasakyan kasi nga naka-engage tayo sa drive. Ibig sabihin yan, yung clutches ng drive naka-engage sa makina, kaya iikot yan. Okay? Ang pumipigil lang dyan ay pagtapak natin sa preno. Ngayon, kapag naka-drive tayo, syempre pinipigilan natin yan. Kapag ni-neutral natin, na mangyayari yan, syempre, hindi nagagalaw yung natin, yung sasakyan natin. Ang mangyayari niyan, less stress sa preno. So, dito naman tayo sa susunod mga paps. Baka may mag-react na naman dyan. Anong benepisyo makukuha natin pag nilipat natin sa neutral? Ito, basic na basic. Kapag lilipat natin yan sa neutral, alam naman natin na magdi-disengage yung mga clutches. So, ang mangyayari niya, pag nag-disengage yung mga clutches natin, transmission clutches natin, magiging relax na ngayon yung mga clutches. Obvious naman mga paps Okay? So, ganun lang kasimple yun mga paps. So, dito naman tayo sa susunod mga paps. Eto, minimal lang yun na itutulong nito, pero nangyayari talaga to. Isa sa benepisyo ng paglipat natin sa neutral ay nagiging fuel efficient tayo kahit konting porsyento lang mga paps. Sa tingin ko, panoorin nyo itong video na to. So, ito mga paps, yan, pakita ko sa inyo. So, ito yung injection volume natin. Ayan, kung makikita nyo, sige, naka-neutral ako, neutral. Naka-neutral, tapos naka-aircon ako. Ayan. So, tignan nyo ang mangyayari Tignan nyo yung minimum saka maximum na makukuha kong injection volume. Ayan. Ito yung sa fuel injector natin yung dami ng buga ng ng fuel injector. So, ayan. Ang pinakamataas, ayan 0.11. Tingnan natin nag-kick kasi yung yung compressor So, tingnan natin. Ito, 0.06. So,
Tingnan natin yung range 0.06 hanggang 0.11. Ayan. Nakita nyo yung dami niya. Ayan yun yung dami ng binubuga ng fuel injector natin. Tingnan nyo to mga paps Ililipat ko to sa sa drive. Tapos tingnan nyo mangyayari. Naging 0.14. Okay? Nakakatulong yung yung neutral para kahit paano mabababa ng konti yung volume ng injection sa sa fuel injector natin. So, konting-konti lang yung natitibid natin gasolina rito, pero kahit paano merong naitutulong kahit konti. So, kita nyo naman, 'di ba? Yung maximum natin naging 0.13. So, tingnan natin 0.07. Tingnan natin kasi magkikik yan. O 0.14. Minimal lang yung changes niya, pero kahit paano merong konting improvement sa sa fuel injector, yung buga ng ng fuel sa fuel injector. Yan. So mga paps, i-share ko lang to. Ito, yung injector na yan, yung injector port 3.58 milliseconds. So ano ba meaning yan? Ang meaning niyan, yan yung kung gaano katagal naka-open yung natin, injector natin para mag-deliver ng ng fuel. Ang kaya milliseconds yan, nagpupulsate yan Kaya sobrang yan. Parang ganito isipin nyo, nabawa lang hindi milliseconds yan close yan, naka-close, di ba? Mag-open 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ganun lang nangyayari dyan mga paps. Pero milliseconds yan, mas mabilis yan sa sinample ko. Ngayon, ito yung papakita ko sa inyo mga paps. Ito, kaya ako sinasabi to para kahit paano alam nyo na kahit naka-neutral kayo, nakakatulong pa rin yan para kahit paano makatipid ng konting-konti lang sa fuel consumption. Pakita ko sa inyo So, nakadrive ako. Di ba? Yan. So, kung nakikita nyo, yung yung oras ko dito, 4.2, mas tumagal yung opening ng ng injector port. Tingnan nyo maigi Pag nakadrive ako, mas matagal yung opening ng injector port. Ayan, nakikita nyo naman. So, ibig sabihin nun, pag mas matagal ang open niya, bago mag-close, nagpo-pulsate kasi yan Ibig sabihin nun, mas maraming fuel yung binabato niya. Okay? Ngayon, tingnan nyo maigi to Pakita ko sa inyo para yan, 4.73, yan. 4.35 sa drive to. Ngayon yung neutral ko mga paps Tignan nyo para makita nyo. Naka-neutral. So ayan siya. So tignan nyo kanina nasa linya ng 4 yun So tignan nyo na lang to. Ayan Naging 3.58 na uli. So ibig sabihin nun kahit paano nakakatulong yung pag-set natin sa neutral para makatipid ng konting-konti sa fuel consumption natin. Kasi kung gaano katagal etong oras na to, ganun katagal naka-open yung pinaka-injector port natin. So mas matagal naka-open yun, mas madaming binubuga na na fuel. Okay? Sa fuel injector to mga paps. So mga paps, nakita nyo yung ginawa ko. So pinakita ko sa inyo kung anong epekto nito sa fuel consumption kapag naka-drive tayo at naka-neutral tayo. Kitang-kita nyo yung pagbabago na binubuga sa fuel injector at saka kung gaano katagal nagpo-pulsate or nag-o-open yung fuel injector gamit yung scanner. So kitang-kita nyo, naikumpara ko kung yung data sa drive at nakita nyo yung data sa neutral. Kitang-kita yung pagkakaiba. Although konting-konti lang yung yung diferensya niya, pero kahit paano nakakatipid tayo ng konting-konti lang. So yun yung isa sa mga advantage ng paglipat sa neutral. Pero mga paps, konting disclaimer lang kasi baka may magsabi diyan na nakakatipid naman pala. Baka mamaya gawin nyo to, halimbawa pababa kayo ng daan, pabuluso kayo, pababa kayo, habang nakadi kayo, ilipat nyo sa neutral, isipin nyo baka makatipid kayo. Huwag nyo nang gawin yan mga paps, kasi bakit? Makakatipid nga kayo ng konti sa gasolina, makakatipid ba kayo sa sa aksidente nga abutin nyo? So dito naman tayo. Halimbawa yung yung daan, flat naman, wala naman, hindi naman pababa, flat naman yung daan. Tapos ngalay na yung paa nyo sa sa preno. Nakakatulong yan mga paps. Kapag nilipat ka sa neutral,
pag nilipat sa neutral ya, pwede nyo munang i-relax yung yung paa nyo. Hindi naman kayo bubulusok kasi naka-neutral Tandaan nyo mga paps, kapag nakadi tayo at binitawan natin ng preno, uusad yung sasakyan. Kaya ang ginagawa kong diskarte, halimbawa wala naman akong kasunod sa likod, flat naman yung yung daan, yung 7 pantay naman yung daan, nangangalay na pa ako, nililipat ko na lang sa neutral. Pagkalipat ko sa neutral, hina-handbrakean ko na lang. Lalo na pag medyo traffic, nangangalay na yung pa ako. Hindi masama yun mga paps. So dito naman tayo mga paps sa susunod. Sa mga dyan, naka-conventional na transmission at natirikan na kayo ng ng sasakyan, posibleng nagka-problema sa battery nyo o bigla nag-shutdown yung makina nyo. Sa tingin ko sasang-ayon kayo dito. Ang neutral ay magagamit nyo yan mga paps. Siguradong sigurado ako, ganito yan. Kapag natirikan kayo ng sasakyan, biglang nag-shutdown yung sasakyan nyo, namatay, hindi ko alam kung anong dahilan, bigla na lang namatay, nasa kalsada kayo, hindi nyo may tatabi yan. Ang gagawin nyo, ililipat nyo sa neutral, syempre, eto ginagawa ko. Since nag-shutdown ako, pinipindot ko lang to, yan, tapos malilipat ko na yan sa neutral. Okay, tapos may tatabi ko na yung sasakyan. So dito tayo mga paps. So isa sa mga benefits na makukuha natin dito ay haba natin kahit paano yung lifespan ng transmission components natin. Ang mga clutches, shift solenoid, lahat yan kahit sa engine naman, meron niyang wear and tear. Kahit gaano tayo kaalaga, talaga nagkakaroon niya ng wear and tear. Nangyayari na lang, napapahaba pa natin yung buhay niya dahil sa proper PMS. Ano ba yung tinutukoy ko? Sa transmission, halimbawa, yung pagpapalit ng ATF, 40 at 80K, pag-check at pagpapalit ng transmission filter, pag-check din ng oil pan, yung mga basic na pwede nating gawin para mapahaba yung buhay ng transmission components. Yung tamang paggamit ng ng ATF, nakaka-apekto yan mga paps. So yun yung mga pwede nating gawin. Ang nangyayari kasi dito, yung mga tao kasi masyado silang naghuhusga kung halimbawa, nakakasira ba ng ng transmission ang paglipat from neutral to drive. Ang nakakalimutan kasi ng tao, yung specific na tanong. Ang sagot doon, kung nakakasira ba ng transmission neutral to drive, ang sagot, hindi. Pero kung ang tanong, iibahin natin, nakakasira ba ang madalas na paglipat ng neutral, from drive to neutral sa automatic transmission? Yun yung keyword. Yun yung nagiging problema kasi sa mga sa mga tao Natural, nakakasira ba ng automatic transmission ng paglipat from drive to neutral? Ang sagot, hindi. Pero nakakasira ba ng automatic transmission ang madalas na paglipat from drive to neutral? Ganyan. Ang sagot, oo. Yun yung liliwanagin natin mga paps. May wear and tear yung mga clutch components natin Transmission clutches natin Natural, imagine mo, gaganyan-ganyanin mo yung transmission mo, yung yung shifter mo, 30 seconds, lipat mo, natural, masisira talaga yon. Pero, kung sa loob naman ng 2 to 3 minutes at minsan lang mangyari, halimbawa may traffic, may stoplight, nakaganyan ka, ngalay na yung paa mo, ilipat mo sa neutral, hindi naman masama yon. Yun yung dapat intindihin ng tao. So paano mga paps, hanggang dito na lang yung video ko. Kung may dadagdag pa kayo, lagay nyo na lang sa comment section. Sana kahit paano itong video na to, nalaman nyo yung mga benepisyong natutulong nitong neutral. Okay? So hanggang dito na lang mga paps. Maraming salamat sa inyo.